Bukod sa napakalamig na klima, hinaharap din nila ang andap o frost na nakakaapekto sa kanilang pananim. Nasaksihan ko po yan mismo na magpunta ako doon. Narito ang aking special report. Magandang tanawin. Abot kamay na ulap. At malamig na klima. 8 oras mula sa Metro Manila, maaabot mo na ang tahimik at mapayapang tuktok ng Atok Benguet. Ang Atok Benguet ang isa sa malalaking supplier ng mga gulay tulad ng repolyo, radish, carrots at mga patatas dito sa Cordillera Region. Bukod sa magagandang tanawin, ang dinarayo talaga ng mga turista rito ay ang ma-experience ang malamig na klima. Nakala mo, nasa ibang bansa ka. Ngunit ang sobrang lamig na nararanasan ngayon ay nagdudulot pala ng malaking suliranin sa mga magsasaka ng Atok dahil sa andap o frost. Mga kapuso, dito sa Atok Benguet, ang klima at ang temperatura ay maabot ng 5 degrees Celsius. Sobrang lamig po niya, pero may masamang epekto po yan para sa mga pananim ng mga minamahal nating magsasaka dito sa Benguet. Tulad dito mga nasa aking paanan ng mga repolyo. Kung napapansin nyo po, ang iba dito ay meron pa rin namumuong yelo. Epekto po yan ng andap o ng frost. Ang andap ay nangyayari mula buwan ng Enero hanggang Marso. At isa na nga sa naapektuhan sa andap ang magsasakang si Mang PJ Hyde. Ano po ang epekto ng andap o ang frost sa mga gulay natin para sa magsasaka natin? Nung last every year, kahit marami kaming harvest, nabibinta namin. Ngayong taon lang na 2024, talagang hindi namin na benta yung mga harvest namin. Para maiwasan masira ang mga pananim dito, umaga pa lang dinidiligan na nila ng tubig para tunawin ang mga nakabalot na yelo sa kanilang mga pananim. Tingnan nyo mga kapuso, kung napansin nyo, no, maraming butas itong ibang dahon ng repolyo dahil nga sa burning effect na nangyari dahil sa naiwan na andap at nasilayan ng araw. Ang pagdidilig ng tubig ay dagdag gastos din daw para sa kanilang magsasaka. Imbis na hindi na kailangan yung tubig, papanda rin mo ulit yung water pump para lang isalbar yung tanim. Dahil sa epekto ng andap, ang presyo ng kanilang gulay ay nabebenta na lang nila sa murang halaga. Gaya na lang sa presyo ng repolyo na nabebenta nila noon ng 20 pesos per kilo. Ngayon, nasa 10 piso per kilo na lang. Hindi bababa sana yung price sa 10 pesos. Naka-steady lang sana sa 20 para kahit ma-frost man, mag-second class man, meron pa rin ang babalik sa inputs. Ayon sa Provincial Agriculturist ng Department of Agriculture sa Benguet, may mga programa silang nakalaan para sa mga magsasaka na naapektuhan ng andap. Meron po kaming nakalaan na pondo under the Provincial Disaster Risk Management Office for rehabilitation or for financial assistance po sa farmers. Sa amin, nung may hindi nila pwedeng maibenta, tinulungan namin yung mga farmers, then we sell it already to the local consumers. Kagaya ni Mang PJ at ibang magsasaka sa Atok, ang sobrang lamig ay kayang-kaya daw nilang tiisin. Pero hindi nila matiis na makita ay ang unting-unting malusaw ang kanilang mga pinaghirapan na parang mga andap.